Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 281 Kabanata 280 Investiture, ang ikalimang update, ang pinuno ng Little Gate of Heaven, kasama ang 2/10. Ang mga salita nitong ay agad na nakakuha ng suporta ng maraming ministro. Ngunit ang mga taong tulad ni Yu Sheng, na hindi makaharap kay Bai Qingyuan, ay galit na tumingin sa kanya. Kung hindi lang siya nag-aalala sa Imperial Edict, matagal na niya itong pinagalitan. Sa makatuwid, si Alexander Bai Qingyuan ay may patong ng malamig na pawi sa kanyang noo, ngunit ang bagay ay dumating sa puntong ito at hindi siya dapat sumuko sa kalagitnaan. Kaya siya ang nagkusa at nagsabi, "Kamahalan, hindi ko sinasadyang pahirapan si Jing, ngunit ang imperial na utos ng yumaong emperador ay hindi maaaring labagin. Kung ito ay totoo gaya ng sinabi ni Punong Ministro Zhu, ang bawat monarko ay maaaring baguhin ng imperial na kautusan ng yumaong emperador sa kalooban, kung gayon nasaan ang maharlikang kamahalan." Nang makita ang katahimikan ng lahat, binutukan ni Bai Qingyuan habang mainit ang plancha, "Hindi ko sinasadya si Mr. Jing, ngunit para protektahan ang dignidad ng maharlikang pamilya." Gayunpaman, hindi makatwiran ang sinabi ni Punong Ministro Zhu. Si Mr. Jing ay paulit-ulit na gumawa ng mga natitirang kontribusyon sa Angwo. Kung siya ay hindi papansinin, iminumungkahi ko ang iyong puso, kamahalan. Kung ito ay magagawa o hindi. Ngunit hindi mahalaga. Kamahalan, dahil sa utos ng emperador, talagang imposibleng bigyan si Mr. Jing ng opisyal na posisyon na mas mataas sa ikalimang ranggo, at maaari lamang siyang magsimula sa ikalimang ranggo. Tikman. Tumango si Andy at sinenyasan siyang magpatuloy. Kung ikukumpara sa Grand Bachelor of Baohei ni Master Chen Jianan, siya ay napakataas na mula sa ikalimang ranggo, ngunit kahit na ganoon, tila malayo pa rin siya sa mga nagawa ni Mr. Jing. Kaya naman, iniisip ni Wei Chen na ang iyong kamahalan ay makakapagbigay kay Mr. Jing ng 2 kabayaran. Speaking of compensation, lahat ay nagtaas ng tenga. Una, dahil hindi mataas ang opisyal na posisyon na ibinigay kay Mr. Jing, maaari nating ipaubaya ang inisyatiba kay Mr. Jing o sa kanyang kamahalan sa pagpili ng opisyal na posisyon. Si Mr. Jing ay maaaring pumili ng opisyal na posisyon mula sa ikalimang ranggo o ang kanyang kamahalan ay maaaring magtalaga ng isa sa kalooban. Walang sino man ang maaaring tumutol. Nagkatinginan ng mga ministro na may paghamak, iniisip na hanggat hindi ka tumututol, sino pa ang tatutol? Ang mga taong tulad ni Duke Huguo, Grandmaster Hao at iba pa ay nagsimulang malaman kung aling mga opisyal na posisyon sa kanilang mga bahay ang mas mataas kaysa sa ikalimang ranggo at may mas tunay na kapangyarihan ang maaaring alisin. Hindi sila pinansin ni Bai Qingyuan at nagpatuloy, maaaring bigyan ng pangalawang titulo si Mr. Jing ng 2 titulo. 2 pamagat. Nagkagulo ang lahat ng mga ministro. Agad na tumalon muli si Lord Protector Yu Sheng, "Bai, matanda ka na ba at nalilito? Hinaharang mo lang si Mr. Jing na maging opisyal ng ikalimang ranggo, at ngayon gusto mong magkaroon ng 2 titulo. Paano magkakaroon nito ang isang tao? 2 titulo." Sinulyapan siya ni Bai Qingyuan ng masama at hindi nag-abala pang sumagot sa kanya. Sa halip, sinabi niya kay Emperor An, "Kamahalan, ang 2 titulo na sinabi ni Wei Chen ay iginawad kay Mr. Jing. Kung tutusin, nakagawa siya ng magagandang tagumpay para kay An Guo. Karapat-dapat siya ng titulo para sa kanyang malaking kontribusyon, at ang paggawad ng isa pang titulo sa kanyang pamilya ay itinuturing na hindi direktang pagkilala." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Liu Jinghong at Zhu Xining, dahil alam ng lahat na, sa korte na ito, ang 2 babae ay parehong kapatid ni Jingzi at miyembro ng kanyang pamilya. Kung ang isang titulo ay iginawad, ito ay natural na ibibigay sa kanila. At ang pinakamahalagang bagay ay ang isa sa kanila ay isang pangalawang baitang General Jinghong, at ang isa pa ay isang ikalimang baitang Zhongshuo Shiren, at ni isa sa kanila ay walang anumang titulo. Ang mungkahi na ito ay talagang mabuti. Matapos marinig ito, masayang tumango si Emperor An, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi, "Jingzi, sa tingin mo ba ay kasiya siya ang panukala ni Teifu Bai?" Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabi, "Mukhang maliban sa panukalang ito, ang mga karaniwang tao ay walang pagpipilian. Okay, kung ganoon nga, bibigyan kita ng 2 titulo. Bibigyan kita ng opisyal na posisyon ng ikalimang ranggo, at natural na tutugma ang titulo, kaya bibigyan kita ng titulong Founding County Boy." "Salamat, kamahalan." Nagmamadali ding sinabi ni Jingzi si Cao Tao at nagpasalamat. Sa katunayan, ang pamagat ay maraming kahulugan, ngunit sa opinyon ni Jingzi, ang pinakamagandang bagay ay ito ay isang pangmatagalang tiket ng pagkain na maaaring ipasa. Hanggat nasa iyo ang titulo, garantisado pa rin ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Siyempre, hindi makontento si Jingzi dito. Para sa isang taong naghahangad na palawakin ang kanyang harem, ang mga susunod na henerasyon ay malamang na kailangang-kailangan. Siyempre, ang isang maliit na batang lalaki ng county ay hindi masiyahan sa kanya. May isa pang titulo, kanino ito gustong ibigay ni Jingzi? Habang sinasabi niya iyon, tumingin din si Emperor An kina Zhou Xining at Liu Jinghong. Nang marinig ito ni Jingzi, tila na-inspire siya.
Hindi sapat na magkaroon ng isang pamagat sa iyong sarili. Dapat kang makakuha ng titulo para sa bawat kapatid na babae. Kung gayon ang kanilang mga anak ay hindi matatakot na mawala ang kanilang mga titulo. Nang makita ang nakakalokong ngiti ni Jingzi, napangiti si Bai Qingyuan sa kanyang puso. Mabait niyang tinulungan si Jingzi na lumaban para sa titulo, ngunit talagang naghukay siya ng butas para sa kanya. Mayroon siyang dalawang kapatid na babae, ngunit mayroon lamang siyang isang titulo, at nakakasakit na ibigay ito sa sinumang gusto niya. Logically speaking, kung gusto mong i-maximize ang mga benepisyo, kailangan mong ibigay ito kay Liu Jinghong. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pangalawang ranggo na General Jinghong, at ang titulong iginawad sa kanya ay dapat na pangalawang ranggo, na masasabing isang one-stop na tagumpay. Ngunit ang pagbibigay nito kay Zhou Xining ay tila mas makatwiran. Pagkatapos ng lahat, si Liu Jinghong ay nasa larangan ng digmaan sa buong taon at may mas maraming pagkakataon na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili kaysa kay Zhou Xining. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, mahihirapan si Zhou Xining na makakuha ng isa pang titulo. Ngumiti din ng mapait si Jingzi, na nag-react. Ito ay talagang isang mahirap na problema. Mas matanda sa akin ang asong ito, at ginulupan niya ako. Napagtanto ito ni Jingzi kalaunan at tinitigan ng masama si Bai Qingyuan. Ibinaling ni Bai Qingyuan ang kanyang ulo sa gilid, nagkunwaring hindi napapansin. Si Jingzi ay tumingin muli kina Liu Jinghong at Zhou Xining, at nalaman nilang nagpout ang dalawa sa isa't isa, binigyan siya ng parehong tingin, at bahagyang umiling. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay nais na magbigay ng isang magandang pagkakataon sa isa't isa. Matapos basahin ito, naramdaman ni Jingzi na mas mahirap itong pumili. Sa wakas, nagngangalit siya at malupit na sinabi, "Kamahalan, napag-isipan ko na ito. Ang titulong ito ay ibibigay sa aking pangalawang kapatid na babae. Okay, ibibigay ko kay Zhou Shiren ang titulo ng isang talentadong tao sa ikalimang ranggo. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa iyong kabaitan." Matapos lumuhad si Zhou Xining para magpasalamat sa kanya, walang gaanong kagalakan sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, si Liu Jinghong, na hindi pa na-canonized, ay may masayang mukha, ngunit pagkatapos ng kagalakan, ang kanyang mga mata ay tila nag-iisa. Si Jingzi ay nagkataong nasulyapan ng eksenang ito at napabuntong hininga sa loob. Sa mas maraming kapatid na babae, marami ring problema. Parang hindi mapantayan ang mangkok ng tubig. Okay, ngayong naibigay na ang mga titulo, pag-usapan natin ang tungkol sa mga opisyal na posisyon. Ikanaway ni Emperor An ang kanyang kamay at nagpatuloy. Sa sandaling matapos siyang magsalita, muling tumayo si Lord Protector Yu Sheng, "Kamahalan, may bakante para sa isang opisyal na posisyon sa ikalimang ranggo sa mansyon ng Lord Protector." "Oh, ano? Captain of the Lord Protector's Mansion, nakilala kita kahapon, General." Si Young Master Jing ay may sapat na talento para gawin ang trabaho, at hanggat papasok si Young Master Jing sa Duke Protector's Mansion, tiyak na personal siyang aalagaan ni General Mo. Sa loob ng ilang taon, magbabago na siya, magkakasunod na mapopromote ng ilang antas, at magiging isang kilalang figure ng Angwo General sa militar. Sa harapan, nakikipag-usap pa rin siya kay Emperor An, ngunit sa likod, parang si Yu Sheng ay nagpapakita ng kanyang katapatan kay Jingzi. Parang sinasabi nito, "Hanggat dumating ka, tiyak na uunlad kita sa loob ng ilang taon." Sumulyap si Emperor An kay Jingzi at naisip na sikat talaga siya. Bago pa siya makapagsalita, isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw. "Kamahalan, hindi ako sang-ayon." Kabanata 282 Diaryo, unang update. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Grandmaster Hao Junguang. Dahil sa nakaraang karamdaman, si Hao Junguang ay hindi dumarating sa korte ng ilang araw, at bihira siyang magpakita sa mga karaniwang araw at hindi nakikita ng maraming tao. Sa sandaling lumitaw siya ngayon, nagsalita siya para kay Jingzi ng maraming beses. Naiintindihan ng lahat ng opisyal ang iniisip niya. "Master Hao, bakit hindi?" Bagamat walang kinalaman sina Yu Sheng at Hao Junguang sa isa't isa, natural lang na hindi sila gaanong maganda dahil nasa magkaibang kampo sila. "Kakasabi ko lang na bihira ang talento ni Mr. Jing sa mundo. Lumipas man ang mahigit 1,000 taon, ang mga tula na ito at ang pangalan ni Mr. Jing ay mananatili sa kasaysayan. Ayokong makita ang mga susunod na henerasyon na magbabasa ng mga tulang ito balang araw. Ang pagkakaintindi ko kay Mr. Jing ay ganoon lang. Ng isang general ng militar. Sa totoo lang, gustong sabihin ni Hao Junguang na, isang commander ng militar, ngunit naramdaman niyang hindi ito angkop nang sabihin niya ito, kaya binago niya ang kanyang mga salita sa, isang commander ng militar. Ganun pa man, galit na galit si Yu Sheng. "Master Hao, ano ang sinasabi mo? Ano ang nangyari sa ating mga general? Kung wala ang ating mga general na nagbabantay sa mga hangganan at nagpoprotekta sa ating bansa, paano magiging mapayapa at mapayapa ang Angwo? Sa palagay mo ba ay maaari kang sumulat ng ilang mga tula na tulad mo upang magdala ng kapayapaan sa Angwo?" Gumanti ng ilang salita si Yu Sheng, at pagkatapos ay nagsabi, "Bukod dito, sa kakayahan ni Mr. Jing, kung siya ay talagang magiging isang civil servant, ito ay isang insulto sa kanyang mga talento." Mali ang sinabi ni Mr. Yu.
Kalmadong sinabi ni Hao Junwang, kung papayag si Mr. Jing na sumali sa Grandmaster's Mansion, maaari kong hayaan si Mr. Jing na pumunta sa Imperial College bilang isang clerk. Hindi lang niya responsibilidad na turuan ang mga prinsipe ng kanilang karera at lutisin ang kanilang mga pagdududa, kundi hayaan din si Mr. Jing na mamahala sa pagsasanay ng buong Angwo Scholar. To put it bluntly, Jing Zi kung papayag siya, malamang siya ang magiging leader ng lahat ng scholar sa Angwo. Lalo na sa pagiging guro ng isang prinsipe, maaari mong turuan ng isang prinsipe tulad ni Hao Junwang, at siya ay magiging walang pag-aalala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa pag-iisip tungkol dito, talagang naantig si Jing Zi. Idiniin ni Emperor An ang kanyang mga kamay, sinanyasan silang dalawa na tumahimik, at sinabi lang ni Tei Fu Bai na ang pagpili ni Jing Zi sa opisyal na posisyon ay dapat na nakabatay sa sariling kagustuhan ni Jing Zi. Ang dalawang minamahal na ministro ay dapat magsabi ng kaunti para hindi siya maistorbo. Mr. Jing, ang Imperial Academy ang pinakaangkop para sa iyo. Ginoong Jing, pakiusap. Sumali sa ating gobyerno para matiyak na magniningning ka sa Angwo. Pagkasabi niyon ay pareho silang ngumuso at hindi pinansin ang isa't isa. Sa pagtingin sa eksenang ito, si Jing Zi ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa kanilang dalawa at sinabi, "Salamat sa inyong dalawang matanda sa inyong kabaitan. Paano magiging napakabuti ng mga ordinaryong tao? Ako ay nambobola." Pagkatapos ay sinabi niya, "Sa totoo lang, nakita ninyong lahat ang aking pagtatanghal sa Mid-Autumn Poetry Festival. Alam ninyo na mayroon pa akong talento dito." Yi Dai daw. Nang marinig ito, gusto siyang bugbugin ng mga naroon na sibil hanggang mamatay. "Sabi mo ikaw si Yi Dai do, hindi mo ba iniisip na kami ay may diferensya sa pag-iisip? Kaya, sa totoo lang, partial na ako sa tula mula pa noong bata ako. Malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa pagmamahal ng pangalawang kapatid ko sa tula. Malalim din ang pananabik ko sa panitikan. Nambobola ako kapag naiisip ko na ang aking tula ay makakaimpluwensya sa ibang mga mambabasa." Lubhang masaya. Pagkasabi niya nito ay biglang ayaw siyang bugbugin ng mga civil servants hanggang mamatay. Ang kanyang pangalawang kapatid na si Zhou Xining ay isang civil servant. Ang kahulugan ng pahayag na ito ay masyadong halata. Hindi ba gusto mo lang sumali sa Imperial College at maging isang civil servant? Bukod sa Imperial College, mayroon pa bang ibang institusyon na maaaring makaimpluwensya sa lahat ng mga scholar? Ngunit ang kanilang kaligayahan ay tumagal ng wala pang 10 segundo bago nila narinig ang pagpapatuloy ni Jing Zi, "Gayunpaman, mayroon akong malawak na hanay ng mga libangan. Karaniwan akong alam ang maraming bagay at naiintindihan ang maraming bagay. Hindi lang ako mahilig sa tula, ngunit mahilig din ako sa martial arts. Palagi kong nararamdaman na napakahusay na maging isang general ng militar na kayang protektahan ang bansa at ipagtanggol ang hangganan." Habang sinasabi niya iyon, itinaas ni Jing Zi ang kanyang mga mata upang tingnan si Liu Jinghong, at ang kanyang mga mata ay puno ng lamang kung saan sila nagkakilala. Sa sandaling sinabi niya ito, gusto siyang bugbugin muli ng mga lingkod bayan hanggang mamatay. Ito ba ay isang sampal sa mukha? Sinabi niya na gusto niya ang tula, ngunit pagkatapos ay iniba niya ang paksa at pumunta upang ipakita ang kanyang mabuting kalooban sa mga general at sa iba pa. Paano magagawa ng sinuman ang ganoong bagay? Ngunit hindi rin masyadong nasasabik ang mga general, sa takot na maaga silang matutuwa at baka may mangyari. Sa oras na ito, lihim na sinulyapan ni Emperor An si Jing Zi, na tila sinasabi sa kanya na sapat na ang foreshadowing at makakarating lang siya sa punto. Kaya't humakbang si Jing Zi, pumunta sa harapan ng mga ministro, itinaas ang kanyang mga kamay kay Emperor An at sinabing, "Kamahalan, napag-isipan ito ng mga karaniwang tao, ngunit hindi sila nakahanap ng angkop na opisyal na posisyon na makakatugon sa aking mga kinakailangan. Pagkatapos mag-isip ng mabuti ang mga karaniwang tao, iniisip ko kung may maitatag na bagong opisyal na posisyon. Ang opisyal na titulo ay hindi kailangang masyadong mataas, simula sa ikalimang ranggo ay sapat na. Gayunpaman, ang opisyal na posisyon na ito ay kailangang makamit ang layunin ng pagpapalaganap ng tula, pagtuturo ng Taoismo at paglutas ng mga pag-aalinlangan, at sa parehong oras, maaari itong makipag-usap ng mga diskarte sa martial arts, upang ang mas may kakayahan ng mga opisyal ng militar ay maunawaan. Anong opisyal na posisyon? Ano ang tiyak na responsibilidad? Pagkatapos magsalita ni Jing Zi, naging interesado sina Hao Junguang at Yu Sheng at gustong marinig kung paano makapagtuturo ng tula at martial arts ng sabay ang isang opisyal na posisyon. Madiskarte. Ngumiti si Jing Zi at hindi direktang sumagot, ngunit muling tinanong si Emperor An, "Kamahalan, iniisip ko kung posible bang lumikha ng mga bagong opisyal na posisyon para sa mga karaniwang tao." Pagkaraang marinig ito, umiling si Emperor An sa kahihiyan, "Hoy, mula nang magtagumpay ako sa trono tila hindi pa nagkaroon ng ganoong president. Kung noon pa man, tatanggi na sana ako nang hindi man lang nag-iisip." Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Bai Qingyuan, "Ngunit ipinangako lang ni Mr. Bai sa iyo na anuman ang gusto mo, kailangan kong ibigay sa iyo ang opisyal na posisyon. Hindi ko ito maitatanggi sa harap ng mga ministro ng sibil at militar, kaya bakit hindi ako pumayag dito, Tei Fu Bai?" Makinig, gustong ipakita ni Emperor An, ngunit narito si Jing Zi.
Hinangaan ko siya sa puso ko, isa rin itong movie king level figure. Biglang naramdaman ni Bai Qingyuan na may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Teifu Bai, sinabi mo na. Paalala ni Hao Junguang. Pinangalan ng Bai, noong ipinagkaloob sa iyo ng kanyang kamahalan ang opisyal na titulo ngayon, hinarang mo siya sa lahat ng posibleng paraan, at binigay mo pa rin ang pangako ng matatag. Bakit, sa harap ng mga opisyal ng sibil at militar ng korte, gusto mong bumalik sa iyong salita? Ngumisi din si Yu Sheng sa tabi niya. Si Bai Qingyuan, sa kabilang banda, ay nakasakay sa isang tigre at naramdaman na hindi siya dapat sumang-ayon, ngunit kung hindi siya pumayag ngayon, malamang naatakihin siya ng isang grupo ng mga tao. Pagkatapos kong mag-isip, sa wakas ay nakapagdesisyon na rin ako. Hindi ba't isa lamang itong opisyal na posisyon mula sa ikalimang ranggo? Hanggang saan ito makakalaban sa langit? Kaya niyakap niya ang kanyang mga kamay at sinabi, kamahalan, dahil nasabi ko na ito, natural na hindi na ako magsasabi ng kahit ano pa. Hanggat sinabi ni Jing na siya ay isang opisyal ng ikalimang ranggo, kung gayon. Hindi ako tatutol. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, hindi mahalaga si Jingzi, si Emperor An ang napuno ng lubos na kaligayahan sa kanyang puso, at isang flash ng pagmamataas ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit ito ay panandalian. Nanatiling kalmado ang mukha ni Emperor An, tumingin kay Jingzi, at sinabing dahan-dahan, okay, dahil pumayag na si Teifu Bai, sasabihin sa iyo ni Jingzi ang opisyal na posisyon at ang organisasyon na iyong pinamumunuan. Oo, kamahalan. Itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo at dahan-daang sinabi, The News Agency, President. Kabanata 283 Lawang sa tabi, pangalawang update. Dan, Opisina ng Pahayagan. Nang marinig ang ganoong kakaibang pangalan, naging kakaiba ang lahat ng mga ministro, at maging ang ilang kaawa-awang mga ministro ay tumingin kay Jingzi sa maling paraan. Anong klaseng yakap ito? Paano mag-ejaculate? Lalo na ang opisyal na posisyong ito, na talagang tinatawag na shooter. Posible bang lumaki siya? Sa parehong oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mr. Jing, na napakabata at napakagwapo, ay maaaring kahanga-hanga. Kung wala sila sa korte, malamang na pumunta ang mga taong ito para makipag-usap kay Jingzi tungkol sa mga ganitong makabagong isyu sa teknolohiya. Ano ang isang pahayagan? Bagamat hindi pa nakarinig si Hao Junguang ng ganitong kakaibang organisasyon, masasabi pa rin niya na ang Dan sa harapan ay tumutukoy sa Angguo. Tungkol naman sa dyaryo sa likod, hindi niya maintindihan, kaya nagtanong siya. Ang opisina ng pahayagan na ito, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ang lugar kung saan inilimbag at ipinamamahagi ang mga pahayagan. Pahayagan, sa totoo lang, ito ay katulad ng mga abiso na ipinopost ng gobyerno sa bawat oras. Gayunpaman, ang nilalaman sa pahayagan ay higit pa kaysa sa mga abiso. Halimbawa, sa bawat isyu ng pahayagan, maaari akong sumulat ng ilang tula at karanasan sa pagsulat para matutunan ng mga mambabasa. Maaari din akong mag-imbita ng iba pang mga literati, tulad ni Hao Taishi, o Song Jimao, ang pinakatalentadong tao sa Jingzhou, na isulat ang kanilang mga karanasan. Kung magkakasama tayong tatlo, meron. Guru ko, matuto ka pa at magbasa pa, para mas maintindihan mo. Okay, ang pahayagan na ito ay mabuti. Guru ko, matuto ka pa at Kung magkakasama tayong tatlo, meron. Guru ko, matuto ka pa at magbasa pa, para mas maintindihan mo. Okay, ang pahayagan na ito ay mabuti. Ang pahayagan na ito ay mabuti. Sumigaw talaga si Hao Junguang pagkatapos marinig ito. Kahit guro siya ng prinsipe, disenteng tao pa rin siya. Ang kanyang puso ay nakatuon din sa edukasyon, at siya ang namamahala sa karamihan ng gawain ng Imperial College. Ang dahilan kung bakit gusto niyang i-recruit si Jingzi ay dahil gusto niya ang kanyang talento sa pagtutula. Kung talagang may lalathala ng pahayagang ito ang kanyang mga gawa sa tula sa bawat pagkakataon at kalakip ang kanyang mga paliwanag, mas kapakipakinabang pa ito kaysa sa pagtuturo sa Imperial College. Kung tutusin, napakaliit pa rin ang Imperial College at kakaunti ang mga taong magtuturo. Kung ikukumpara sa buong Angguo, ito ay hindi sapat. Kaya pagkatapos makinig sa sinabi ni Jingzi, siya ang unang sumuporta dito. Matapos marinig ito, ang tagapagtanggol ay nabalisa at nagtanong, paano ang mga diskarte sa martial arts? Ngumiti si Jingzi at nagsabi, ang isang pahayagan ay maaaring ilimbag ng mas malaki at hatiin sa maraming iba't ibang mga seksyon. Ang mga tula na nabanggit ay nabibilang sa panitikan. Seksyon, pagkatapos ay maaari din tayong magtayo ng isang seksyon ng militar. Maraming mga digmaan sa ating mga hangganan ng Angguo, at ang mga labanan ay pare-pareho. Ang mga general at sundalo ay umaarangkada sa harapan, anuman ang buhay at kamatayan, at nakamit nila ang kapayapaan ng Angguo ngayon. Si Yu Sheng noon. Napakasaya pagkatapos marinig ito. Hawakan. Gayunpaman, kakaunti lamang ang alam ng mga karaniwang tao tungkol dito, na hindi patas sa mga sundalong nakipaglaban sa madugong labanan. Sa makatuwid, ang seksyong ito ay maglalathala ng ilang kondisyon sa pakikipaglaban sa frontline.
Pagkatapos bumalik ng sulat ni Feige, magpapadala ako ng isang tao upang ayusin ito para sa lahat. Alam ng mga karaniwang tao kung sino ang gumawa sa Angwo sa bansang ito ngayon. At kapag walang digmaan, maaari rin akong magsulat tungkol sa aking mga pananaw sa digmaan, at hilingin sa mga general ng militar na pag-usapan ang mga estratehiya ng bawat labanan, upang makilala tayo ng malapitan ng mga karaniwang tao. General ng militar. Okay, mahusay. Gawin ito ng mabilis. Sino ang nang-ahas na pigilan ang The News Agency? Ako. Ang unang tatanggi. Pagkatapos ng lahat, si Lord Protector Yusheng ay isang general ng militar, at habang nakikinig siya kay Jingzi, ang panukala ay naging mas masaya sa kanya, at tinitigan niya si Bai Qingyuan at sumigaw, na parang pipigilan siya ni Bai Qingyuan. Bahagyang natahimik si Bai Qingyuan, at nakikinig lamang sa dalawang pangungusap na ito. Wala siyang narinig na kahit anong partikular na malakas tungkol sa pahayagang ito, kaya sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya. Nagkaroon din ng maraming talakayan tungkol dito sa korte. Ang mga opinyon ng mga ministro ay malamang na hindi gaanong naiiba sa mga opinyon ni Hao Junwang at Yu Sheng. Pinuri ito ng mga general at pinuri naman ito ng mga lingkod bayan. Kung tutusin, kung talagang ginawa itong pahayagan, ito ay isang magandang bagay para sa parehong mga opisyal ng sibil at militar. Umaasa silang lahat na bababa si Jingzi at gawin ito kaagad. Tanging ang mga mabangis na lalaki na noon pa lang ay naisip na, nagyakapan at nagbabaril, ang yumuko sa kahihiyan. Jingzi, mukhang maganda ang pahayagang ito. Dahil mayroon itong seksyong pampanitikan at seksyong militar, mayroon pa bang ibang seksyon? Sa oras na ito, muling nagtanong si Emperor An. Kamahalan, nariyan din ang People's Livelihood Section, ang Current Affairs Section at ang huling Entertainment Section. Oh, marami pa. Tapos sabihin sa lahat. Ang ibang mga ministro ay madalas na tumango pagkatapos marinig ito, na para bang nagsasalita sila mula sa bibig ni Jingzi. Ang novelty na lumalabas ay puno ng malaking atraksyon para sa kanila. Kamahalan, hayaan mo muna akong magsalita tungkol sa seksyon ng kabuhayan ng mga tao. Ang tinatawag na kabuhayan ng mga tao ay tumutukoy sa mga bagay na may kaugnayan sa buhay ng mga tao. Ang bahaging ito ay pangunahing nagbibigay sa mga karaniwang tao ng mas maraming lugar upang mapag-usapan. Kahit sinong may anumang kawalan ng katarungan ay maaaring pumunta sa amin. Ang opisina ng pahayagan, ang aming tanggapan ng pahayagan ay magpapadala ng isang tao upang maunawaan ito at pagkatapos ay malutas ito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Nadama ni Li Haoyun, ang prefect ng Jingzhou, na ang seksyon ng kabuhayan ng mga tao, na ito ay tila may ilang magkakapatong sa kanyang negosyo, kaya nagtanong siya. Halimbawa, si Lao Bai at Lao ay magkapitbahay, at si Lao Bai ay hindi nagkaroon ng anak pagkatapos ikasal. Nagbibigay lang ako sa iyo ng isang halimbawa. Huwag mo itong personalin. Huwag mo akong sisihin sa labis na pag-iisip dito. Ang lahat ay hindi pa masyadong nag-iisip tungkol dito. Pagkatapos niyang paalalahanan, tumingin siya kina Bai Qingyuan at Yu Sheng, malabong naramdaman na ang prototype na karakter ni Old Bai ay si Bai Qingyuan. Namula rin ang mukha ni Bai Qingyuan, ngunit hindi na siya makapagsalita pa. Kung hindi, hindi ba ibig sabihin na mayroong 300 tael ng pilak sa lugar na ito, hindi ba niya ito hihilingin? Ngunit si Yu Sheng ay walang masyadong pag-aalinlangan, at nakangiting sinabi, huwag masyadong mag-isip, wala akong pakialam kung sino si Lao Bai, hindi dapat ako si Lao Yu, dahil hindi kami magkapitbahay ni Teifu Bai. Sinabi ito ni Yu Sheng ng napakatalino. Habang inilalabas ito, ligtas niyang hinawakan doon si Bai Qingyuan. Noong una ay ayaw magsalita ni Bai Qingyuan, ngunit sa sandaling ito ay hindi na niya ito mapigil. Tinuro niya si Yu Sheng at sinabing, Yu Sheng, please be nice. Ano ang ginagawa mo sa akin? Pagkatapos ay muli niyang sinulyapan si Jingzi at malamig na sinabi. Mr. Jing, maaari mo akong bigyan ng isang halimbawa, ngunit maaari mong baguhin ang iyong apelyido. Oh, okay, Mr. Bai. Seryosong tumango si Jingzi at nagpatuloy, si Lao Bai at Lao Wang ay magkapitbahay. Si Bai Changqin ay walang anak sa loob ng maraming taon. Mr. Bai, pinalitan niya ang kanyang apelyido sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Bai Qingyuan, napahawak sa kanyang dibdib, sa takot na siya ay mamatay kaagad, habang ang mga mukha ng ibang tao ay namula sa pagpipigil. I don't dare to laugh kahit gusto ko, it's very uncomfortable. Pumunta si Lao Bai sa doktor para magreseta ng gamot pero hindi nakatulong. Sinabi rin ng doktor kay Lao Bai na baka hindi na siya magkaanak. Tapos biglang lumabas si Lao Bai sa taong ito at naiwan siya ng kalahating taon. Nang bumalik si Lao Bai, ang kanyang asawa ngunit siya ay buntis. Pagbalik niya sa bahay, si Lao Bai ay tuwang-tuwa noong una, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang mga tsismis mula sa mga kapitbahay na ang kanyang asawa ay napakalapit kay Lao Wang habang siya ay wala. Pagkatapos ay napagtanto ni Lao Bai na may mali, at pinulot niya ang patpat. Pumunta siya sa katabing bahay ni Lao Wang at binugbog siya. Pagkatapos ay hindi kumbinsido si Lao Wang at sinabi, ano ang kinalaman kay Lao Wang na buntis ang White Lady? Tatanggapin kaya ng gobyerno ang ganitong kaso. Kabanata 284 na pagganap ng grupo, ikatlong update.
Ang orihinal na napakaseryosong court hall ay agad na binago ng malarosas na maliit na kwento na sinabi ni Jingzi. Ang mga prinsipe at ministrong ito, na sa mata ng karaniwang mga tao ay dapat na nakatataas, lahat ay nakikinig sa usapan ng may malaking interes. Nagkaroon pa sila ng ilang hindi natapos na pag-iisip pagkatapos marinig ang mga salita ni Jingzi, lalo na si Lord Protector Yu Sheng, na sumigaw ng maraming beses. Mr. Jing, ano ang sinasabi mo? Kailangan mong pag-usapan ng mabuti ang mga probinsya na dapat iwasan at ang mga lugar na hindi dapat iligtas. Halimbawa, paano nakipag-hook ang asawa ni Lao Bai kay Lao Wang? Nagkabit silang dalawa. Ilang beses. Kung minsan lang, ano ang maganda kay Lao Wang at nabuntis niya ito? Dapat sabihin na ang pagnanais ni Yu Sheng para sa chismis ay napakalakas kaya napag-isipan pa ni Jingzi kung kukuha ng isang espesyal na tao sa hinaharap. Sumali siya sa The Newspaper bilang editor ng balitang chismis. Ngunit para sa kanyang panukala, tiyak na hindi ito magagawa ni Jingzi. Ang pangkalahatang kapaligiran ay ganito. Paano siya maglakas loob na magmaneho ng basta-basta? Pagkain lang pero kung mawawala ang lahat ng trabaho, kanino niya iiyakan? Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, pag-iisipan kong mabuti ang mga mungkahi ni G. Yu. Kapag na-i-publish na ang pahayagan, dapat ba akong magdagdag ng espesyal na paksang tulad nito para kay Mr. Yu at partikular na isulat ang tungkol dito? Okay, napakahusay, ito ay talagang mahusay. Nakuha ko na. Tuwang-tuwang sumasayaw si Yu Guogong, at tila nakalimutan na niya ang sektor ng militar na pinag-aalala niya noon. Master Jing, sige lang at gawin mo. Kung may abala ka, banggitin mo lang sa akin at tutulungan kitang hawakan ito. Natahimik ang isang grupo ng mga general nang makita nila kung gaano kasabik si Mr. Yu sa mga balita. Pero, sobrang supportive ko pa rin sa puso ko. Ngumiti si Jingzi at muling pumunta kay Li Haoyun. Noon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Li Haoyun na magsalita, ang sinabi ni Ji. Jing ay totoong nangyari sa gobyerno, ngunit alam mo rin na mahirap para sa mga matuwid na opisyal na harapin ang mga gawain sa pamilya, lalo na ang ganitong uri, na mahirap alamin. Kaya, ang ganitong bagay hindi kakayanin ng gobyerno ang kaso, kaya maaari kang makipag-ugnay sa aming pahayagan. Magpapadala kami ng mga espesyal na tauhan upang mag-follow up at mag-interview, at ipakikilala namin ang pinakatotoong panig sa lahat. Tumango si Li Haoyun pagkatapos marinig ito, bueno, ang seksyon ng kabuhayan ng mga tao ay talagang maganda. Isang dia. Tumango siya, pagkatapos ay biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at seryosong sinabi, kung gayon, pag-usapan natin ang seksyon ng kasalukuyang mga pangyayari. Sa huli, ito ang pinakaiingatan ni Andy. Kahapon sa lugar ng Pangangaso, maikling ipinakilala ni Jingzi ang ideya ng pahayagan sa kanya. Nang marinig ni Andy ang tungkol sa seksyon ng kasalukuyang mga pangyayari, lihim niyang napagpasyahan na magpatakbo ng pahayagan para kay Jingzi, at pagkatapos ng ilang talakayan kay Jingzi, nakuha niya kung ano siya ngayon. Ang double act. Para kay Anday Kai, ang kanyang pagkabalisa ngayon ay ang kanyang kontrol sa korte ay masyadong mahina, ngunit ang mas nakakatakot ay tila hindi niya nahawakan ang puso ng mga tao. Kung may mga tunay na pagbabago sa bansa, wala siyang kapangyarihang lumaban. At makakatulong sa kanya ang Current Affairs Section ni Jingzi. Ang Current Affairs Section ay natural na buod ng nangyari sa korte, para malaman ng mga karaniwang tao kung ano ang sinasabi sa korte araw-araw, kung malulutas ba ang major issues na inaalala nila, at kung anong espiritu ang gustong iparating ng His Majesty. Ilagay mo sa section na ito. Pagkatapos marinig ito, ang mga ministro ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Kung ang mga naunang mungkahi ni Jingzi ay medyo nakakaaliw at natuwa lang sila at hindi maintindihan ang punto, sa sandaling lumabas ang Current Affairs Section, sa wakas ay natanto nila ang intensyon ng pahayagan. Hindi ba microphone lang ito para kay Andy? Regular na nagbibigay ng Current Affairs Section, sa wakas ay natanto nila ang intensyon ng pahayagan. Hindi ba microphone lang ito para kay Andy? Regular na nagbibigay ng espiritual na karanasan sa mga karaniwang tao, at sa paglipas ng panahon, ang mga karaniwang tao sa buong Angguo ay unti-unting magkakaisa sa kanilang pag-iisip. Ito ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa pagpunta sa isang paaralan upang makatanggap ng edukasyon. Gayunpaman, ang mga ideyang ito ay maisa sa katuparan lamang sa ilalim ng pinakamainam na mga kondisyon. Kung hindi maayos ang pagpapatakbo ng pahayagan at ayaw basahin ng mga tao, ang mga epekto sa itaas ay hindi talaga makakamit. Ngunit ngayon lang napagtanto ni Bai Qingyuan na parang nahulog talaga siya sa hukay na hinukay ng iba. Ngunit hindi siya masyadong natakot. Hindi siya naniniwala na ang The Newspaper na ito ay maaari talagang sirain niya. Ano ang ginagawa ng mga ordinaryong tao araw-araw, paano sila magkakaroon ng oras upang panoorin ito? Kung tungkol sa entertainment section, simple lang. I will basically dictate some wonderful stories para magsaya ang mga tao pagkatapos ng hapunan. Okay. Ito ang entertainment section. Yu Sheng clapped his hands and said, Mr. Jing, you are such an entertainer para naman sa story sa section, I would like to give you a suggestion. Just write a story like Lao Bai and Lao Wang.
Halimbawa, kailan sila naging magkapitbahay? Bakit hindi magkaanak si Lao Bai? Sino ang asawa ni Lao Bai at si Lao Wang? Gaano kami kadalas pumunta ni Lao Wang sa bahay ni Lao? Kailan kami nagkita ni Lao? Labas. Muling tumango si Yu Sheng at sinabing, Mr. Jing, kung gagawin mo ang sinasabi ko, tiyak na magiging hit ang iyong pahayagan. Salamat, Mr. Yu. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay, pawi sa kanyang noo. Gutom at uhaw na uhaw ang duke. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Jingzi na ipaliwanag ang pangkalahatang modelo ng The Newspaper sa mga ministro. Bago ang The Newspaper, naisip niya ang ilang iba pang mga pangalan, tulad ng Jingzhou Newspaper at Jingzhou Daily, ngunit pagkatapos ng maraming pag-iisip, Jingzhou ay hindi maaaring maging kasing mayabang bilang The. Katulad noong panahon niya, karamihan sa mga kumpanyang may lokal na pangalan ay mga pribadong negosyo. Ang mga nang-ahas na gumamit ng prefix na GU ay ang mga pinuno sa lahat ng antas ng pamumuhay. Hindi mahalaga kung kumita sila o hindi, at least may estilo sila. Sa makatuwid, sa wakas ay nagpasya siya sa isang ganoon. Sa sandaling marinig niya ito, alam ng mga tao na ito ang The Newspaper Company ng industriya ng hari. Siyempre, ito ang ibig sabihin ni Emperor An. Sinabi niya sa kanya na mas madali itong pamahalaan, kaya pagkatapos magsalita ni Jingzi, muli siyang nagsalita, dahil ito ay isang bagong uri ng opisyal na posisyon at walang subordinate na organisasyon, kung gayon dapat itong direktang pamamahalaan ko. Ang opisina ng pahayagan ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng iba. Si Jingzi ay maaaring pumunta sa palasyo upang iulat sa akin ang anumang mga problema na lumabas sa opisina ng pahayagan. Pagkatapos magsalita ni Emperor An, nadama ng mga ministro na dapat na ganito ang kaso, ngunit nakaramdam pa rin sila ng kaunting asim sa kanilang mga puso. Ang opisyal na posisyon na ito ay tila hindi malaki, simula lamang sa ikalimang ranggo, ngunit mayroon siyang isang mahusay na antas ng kalayaan. Kaya niya lang gawin ang sarili niyang mga bagay. Kahit ang mga unang opisyal ay walang karapatang makialam sa kanilang mga gawain. Si Emperor An ang personal na responsable sa lahat. Bukod dito, malayang maaring makapasok at makalabas si Jingzi sa palasyo at makipagkita kay Emperor An para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Not to mention them, the civil and military ministers, not even Prince Xiang and the Crown Prince seemed to have such privileges. Ang pagiging matugunan ng Emperor isang madalas, ang bilis ng promosyon sa opisyal na posisyon ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong opisyal. Ngayon siya ay mula sa ikalimang ranggo. Kung si Emperor An ay masaya balang araw, maaari niya itong banggitin. Sa oras na iyon, hindi na ito mapigilan ni Bai Qingyuan. Ang mga ministro ay tumingin kay Jingzi, puno ng inggit. At ang isang matalinong tao tulad ni Bai Qingyuan sa wakas ay naisip ito sa oras na ito. Bagamat magkasabay na kumanta sina Andy at Jingzi, tila ito ay isang impromptu na ideya, ngunit kung iisipin mong mabuti, tila ito ay na-rehearse ng maaga, at ito ay isang dula lamang ngayon. Iyon lang. At naging group performer na sila. Kabanata 285 ang Espada ng Emperador, ika-4 na update. Sinusunod ko. Ngayong napagkasunduan na ang opisyal na posisyon, nagbago rin ang titulo ni Jingzi sa harap ni Emperor An. Ang lahat ay umuunlad sa direksyon na napag-usapan nila ni Andy ng maaga, at dahil sa tulong ni Bai Qingyuan, ito ay umuusad ng lubos ng maayos. Ang mga opisyal ng sibil at militar ng buong dinastiya ay hindi tanga. Maaaring may napagtanto sila sa oras na ito, ngunit huli na ang lahat at hindi ito makakatulong. Patuloy na nagtanong si Andy, Jing, Presidente. Sa totoo lang, medyo nahirapan si Andy na tawagin ang titulong ito sa unang pagkakataon. Dahil ibinigay ko sa iyo ang posisyon ng Pangulo ng The Newspaper, kakailanganin ka para sa mga susunod na bagay. Ayusin mo sarili mo. Kung gusto mo ng mga tao o lugar, sabihin mo lang sa akin ngayon. Hindi magalang si Jingzi, kamahalan, hindi mahirap buksan ang pahayagan na ito, ngunit hindi rin madali ang pag-edit ng pahayagan. Sa bandang huli, kakailanganin ng movable type printing. Kung mas maraming magbabasa nito, mas maraming kopya ang may imprenta. Mangangailangan ito ng maraming manpower at maluwang na espasyo. Well, ang lahat ng ito ay madaling sabihin. Nag-isip sandali si Andy at sinabing. Tungkol naman sa lugar, noong unang itinayo ang Tezo, isang 3 palapag na mansyon sa Atek ang itinayo sa tabi nito. Maluwag at maliwanag ang lugar. Nabalitaan ko na ito na ngayon ang opisina ng Grand Scholar ng Bohol, at ito ay direktang ililista bilang The Newspaper Office sa hinaharap. Tumango si Jingzi, salamat, kamahalan. Anong klaseng tao ang kailangan mo? Ilang tao? I will find some for you. Sinabi din ng kamahalan na nandoon ang lahat ng bachelor sa Bohei. Mas maganda kung papasukin ko na lang sila sa opisina ng dyaryo, para hindi na sila itaboy. Saglit na nag-isip si Emperor An, at pagkatapos ay tumingin muli sa paligid ng court, at ang kanyang mga mata ay bumaling kay Song Beian, na nanahimik kamakailan. Ano ang tingin mo kay Song Aiking? Bilang nag-iisang iskolar ng Hanlan sa Angwo, hindi lamang siya ang may pananagutan sa maraming mga gawain sa Tezo,
kundi pati na rin ang lahat ng bachelor sa ilalim niya ay nasa ilalim ng kaayusan ni Song Baeon. Nais munang hingi ni Emperor An ang kanyang opinyon. Kamahalan, walang problema. Hanggat gusto ni Pangulong Jing, ang mga boulder sa Bohol at mga walang ginagawang bachelor ay maaaring pumunta sa pahayagan upang mag-ulat kay Pangulong Jing. Sa katunayan, ang bachelor system ngayon ay napaka-bloated. Karamihan sa mga taong na-recruit mula sa Mid-Autumn Poetry Festival at sa college entrance exam taon-taon ay naging mga bachelor, at marami ring mga makapangyarihang tao na nagpadala sa kanilang mga walang kwentang juniors para maging idol bachelors. Sa ganitong paraan, makapasok lamang silang ngunit hindi makalabas, kaya matagal ng Tezo hindi ito ma-accommodate, kaya ang mga bagong dating na Bohol bachelor ay kailangang magtrabaho sa 3 palapag na atek sa tabi nito. Isa raw itong opisina, kaya paanong may seryosong gagawin para sa kanila? Ang mga taong ito ay unti-unting nagsimulang magulo, at marami sa kanila ang tumanggi na sumunod sa disiplina dahil sa kanilang mga koneksyon sa pamilya. Sumakit din ang ulo ni Song Baeon nang makita niya ito, ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Nabalitaan ko na si Jing Zi na ang papalit, sa tamang panahon para tanggalin ang lahat ng mga walang kwentang boholol na bachelor at idol bachelor. Napakagandang bagay. At ang pagpapalam sa kanya na makilala ang mahihirap na lalaki ay maaari ring magpapahina sa kanyang espiritu at ipaalam sa kanya na ang pagiging isang opisyal ay hindi madali. Hindi gusto ni Song Baeon si Jing Zi, kaya ipinagmamalaki niya ang pag-iisip na turuan siya ng leksyon. Salamat, kamahalan. Salamat, Akademikyan Song. Itinaas ni Jing Zi ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat, huminga ng malalim at sinabi, kamahalan, gusto ko ng 2 pang bagay. Ano? Mga karapatan sa panayam at ang espada ng emperador. Nagkaroon ng isa pang kaguluhan sa bulwagan. Ano ang karapatan sa pakikipanayam? Sa pagkakataong ito ay si Li Haoyun, ang prefect ng Jingzhou, ang nagtanong. Sa katunayan, matapos marinig si Jing Zi na nagsasalita tungkol sa modelo ng pahayagan, palagi niyang naramdaman na marami sa mga ideya ng pahayagan tungkol sa seksyon ng kabuhayan ng mga tao, ay nagsasapawan sa mga tungkulin ng gobyerno, at siya ay medyo nag-aalala, kaya gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito. Kinausap ko lang ang hidwaan ni Lao Bai at Lao Wang sa People's Livelihood section. Sinabi ko lang na mareresolba ito, pero hindi ko sinabi kung paano ito lulutasin. Ngumiti si Jing Zi, dito ginagamit ang mga karapatan sa pakikipanayam. Nag-uulat kami sa Socialist Party ang pagkakaroon ng dedikadong tao na mag-follow up sa usapin at magsagawa ng mga panayam ng hindi nakakasira sa interes ng mga partidong sangkot ay tinatawag na karapatang makapanayam. Hanggat nagsasagawa kami ng magkakahiwalay na panayam sa iba't ibang partido at dahan-daang sinusuri ang kanilang mga sagot, maibabalik namin ang katotohanan. Tumanggo si Li Haoyun upang ipahayag ang kanyang pangunawa. Naramdaman din ni Bai Qingyuan na ang tamang pakikipanayam na ito ay para lamang sa mga maliit na bagay sa mga ordinaryong tao, kaya hindi niya ito isinapuso. Sa halip, nagtanong siya ng may pagtataka, ang espada ng emperador. Walang imak na tumingin sa kanya si Jing Zi, ang Emperor's Sword, literal, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay espada ng emperador. Kung tutusin, nanatili rin si Taifu Bai sa korte ng ganito. Bakit napakaraming taon na ang lumipas na hindi ko man lang maintindihan ito? Namula ang mukha ni Bai Qingyuan nang sabihin niya ito. Ano? Kalokohan ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang ganoong simpleng literal na kahulugan. Who knows? Kung naiintindihan mo, tatanungin mo ako. Ibinuka ni Jing Zi ang kanyang mga kamay, nagpapahayag ng hindi paniniwala. Tinatanong kita kung bakit gusto mo ang Emperor's Sword. Galit na sabi ni Bai Qingyuan. Oh, ayan na. Nakangiting sinabi ni Jing Zi, ang espada ng emperador ay maaaring pumatay ng mga prinsipe at ministro sa itaas, at mga tiwaling opisyal sa ibaba, kaya gusto kong hilingin sa kamahalan na dalhin ang espada ng emperador sa akin. Hindi. Nang matapos magsalita si Jing Zi, direktang tumutol si Bai Qingyuan nang hindi man lang ito iniisip. Dahil noong sinabi ni Jing Zi na, pugutan ang ulo ng mga prinsipe at ministro, binigyan niya ito ng masamang tingin. Nakaramdam ito ng takot kay Bai Qingyuan. Alam na niya ang hindi kinaugalian na pag-uugali ni Jing Zi. Kung bibigyan talaga siya ng Emperor's Sword, alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Bakit takot na takot si Taifu Bai? Hindi kita papatayin. Kumunat ang noo ni Bai Qingyuan at tumigil sa pagtingin sa kanya. Sa halip, tumingin siya kay Emperor An na may kalungkutan sa mukha, kamahalan, hinding-hindi mo ito ibibigay sa kanya. Emperor An ngunit ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabi, Bai Ai King, huwag kang mag-alala, makinig muna tayo sa kanyang sasabihin. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Jing Zi, kamahalan, kung gusto ko ang Emperor's Sword na ito, natural na hindi ko ito gagamitin ng madali. Ang dahilan kung bakit gusto ko ito ay, para lang harapin ang mga emerhensya sa panahon ng pakikipanayam. Emergency. Ngumuso si Bai Qingyuan, anong emergency? May karapatan ka pang mag-interview, ano ang inaalala mo? Mr. Bai. Hindi tama iyon, paano kung bibigyan kita ng isa pang halimbawa? Biglang natakot si Bai Qingyuan nang marinig niyang, nagbigay ng halimbawa, si Jing Zi, ngunit labis na nag-alala si Protector Yu Sheng tungkol dito at mabilis na tinakpan ang kanyang mga tainga. Halika.
Halimbawa si Lao Bai at Lao Wang pa rin. Dahil binugbog ni Lao Bai si Lao Wang, pagkatapos pumunta sa amin ni Lao Wang, natural na kailangan muna naming interviewin si Lao Bai. Halatang si Lao Wang at ang isang iyon nalantad na ang malaswang pag-uugali ng mga babaeng promiscuous, at mayroon pa siyang lakas ng loob na iulat muna ito. Naiinis na sabi ni Bai Qingyuan, halatang nakilala na niya ang kanyang sarili kay Lao Bai. Hindi siya pinansin ni Jingzi at nakangiting sinabi, ang matandang Bai na ito ay may opisyal na posisyon, at ang opisyal na posisyon ay hindi mababa. Bagamat may karapatan tayong makapanayam, ano ang dapat nating gawin kung hindi sila pinapayagang pumasok sa bahay? Hindi lang sila pinapayagang pumasok, ngunit sila rin ang mga katulong sa bahay ay lumalabas upang bugbugin ang mga tao, ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Kabanata 286 na bumalik sa Liangzhou, ang ikalimang update ay ang 3/10 update para sa pinuno ng Little Gate of Heaven. Ano ang dapat nating gawin? Ngumisi si Bai Qingyuan, hindi mo basta-basta mahawakan ng Emperor Sword dahil lang sa hindi ka pinapasok ng iba o pinadalhan ka ng mga tao para bugbugin ka. Patayin silang lahat. Umiling si Jingzi at tumingin kay Bai Qingyuan na may pabirong tingin, Master Bai, mukhang sang-ayon ka sa ugali nitong matandang Bai. Baka ikaw at siya. Shut up! Wala pang nangyari sa akin na ganito. Mabilis na naputol si Bai Qingyuan. Haha, napakalaki ng mundo na puno ng mga kababalaghan. Sino ang makakapagsabi ng ganitong uri ng bagay ng tumpak? Sa oras na ito, inisya ni Yu Sheng, palagi kong nararamdaman na si President Jing kayang magkwento ng ganyan. Hindi lang ito walang batayan. Kung tutusin, kailangan ding ikwento. Galing ito sa buhay. Tingnan ko, may prototype pa si Lao Bai, haha. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala pabalik-balik kay Bai Qingyuan, at ang kahulugan ay nagpapaliwanag sa sarili. Hindi na kinaya ni Bai Qingyuan ang ganitong uri ng paninirang puri, at naging galit na galit, lumampas ka na. Kung maglakas loob kang Sir On akong muli, lalabanan kita. Lalabanan kita. Paglabas niya, ang kanyang poster ay parang talagang magkakaroon siya ng life and death showdown kay Yu Sheng, na ikinatakot ni Yu Sheng at napaatras. Okay, itigil ang pagsasabi ng ilang salita. Pinigilan siya ni Emperor An sa tamang oras, at tinanong si Jingzi, ito ba ang dahilan kung bakit gusto mo ang Emperor's Sword? Tumango si Jingzi, kamahalan, bagamat maliit ang opisyal na posisyon ng isang menor de edad na opisyal, maaari kang lumabas. Ang mga kinakatawan sa labas ay pawang kanyang kamahalan. Kung ang opisyal na posisyon ng kinakapanayam ay talagang mas mataas kaysa sa akin, hindi imposibleng mangyari ang ganitong bagay. Kaya naman gusto ni Wei Chen ang Emperor's Sword. Siyempre, kahit na gusto ko ang Emperor's Sword, hindi ko ito gagamitin bilang huling paraan, pati na ang pagpatay ng mga tao nang basta-basta gamit ang Emperor's Sword. Mangyaring huwag matakot, Master Bai. Kamahalan, hindi makatwiran ang sinabi ni Pangulong Jing. Ako ay kumikilos para sa kanyang kamahalan, kaya walang masama sa paghawak ng espada ng emperador. Anyway, ang tinutulan ni Bai Qingyuan ay ang sinuportahan ni Yu Sheng, kaya mabilis siyang tumalon para magsalita para kay Jingzi. Sinabi rin ni Grandmaster Hao Junwang, kamahalan, ang Emperor's Sword na ito ay talagang maibibigay sa iyo, basta't hilingin mo kay President Jing na gumawa ng 3 kabanata na kasunduan. Maliban kung may emergency, hindi ito dapat gamitin. Matapos marinig ito, tumango si Emperor An at walang sinabi. Tanungin si Bai Qingyuan at direktang sabihin, okay, kung ganoon nga, ibibigay ko sa iyo ang Emperor's Sword. Ngunit ang pangit ay mas maaga, kung gagamitin mo ito ng walang dahilan, hindi ko na lang babawiin ang Emperor's Sword. At saka, oo, kahit hindi sapat ang iyong opisyal na ranggo para makapunta sa korte, kailangan mo pa ring pumasok sa palasyo kasama ang Emperor ng 2 araw. Mabilis na nagpasalamat si Jingzi sa kanya at alam niyang ginagawa ito ni Emperor An para ipakita si Bai Qingyuan at ang iba pa. Okay, then this matter is settled. After you go back, take a day off and plan the arrangements for the newspaper office. You can take office directly tomorrow. Oo, kamahalan. Sa pagbubukas ng opisina ng pahayagan, kung kailangan mo ng sinuman, magtanong lamang. Walang sinuman ang maaaring tumanggi sa anumang kadahilanan. Dapat gawin ang lahat upang makipagtulungan sa pagtatatag ng pahayagan. Oo, kamahalan. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na tumugon ang mga opisyal ng sibil at militar sa korte. Kulay lupa ang mukha ni Bai Qingyuan. Ngayon ay lubos na niyang natitiyak na siya ay nahulog sa hukay na hinukay ni Jingzi mula pa sa simula, at ang hukay ay palaki ng palaki, napakalaki na hindi na siya makakalabas muli pagkatapos na mailibing siya dito. Yun lang. Tungkol sa usapin ni Jingzi, tumingin muli si Emperor An kay Liu Jinghong. Ilang araw na ba simula nung lumabas si General Jinghong? Tumango si Liu Jinghong at sumagot, kamahalan, 9 na araw sa kabuuan. Tumango si Emperor An, sabik na sabik kaming anyayahan si General Jinghong sa kabisera. Noong una ay gusto kitang hayaang pumunta ka para lumahok sa pagsusulit sa martial arts, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakibahagi ang iyong kapatid para sa iyo.
Ngayong tapos na ang pagsusulit sa martial arts, hindi maaaring matagalan ng Liangzhou na wala si General Jinghong, kaya oras na para bumalik si General Jinghong. Oo, kamahalan. Bukas ng madaling araw, aalis ang general sa Jingzhou, magmadali at magdamag na magmaneho para bumalik sa Liangzhou. Tumingin sa kanya si Emperor An saglit at sa wakas ay tumango. Sa katunayan, ang pulong sa umaga ay natapos sa tanghali. Sa oras na ito, ang paglalakbay pabalik ay maaaring makatipid ng kalahating araw. Kung ito ang orihinal na Liu Jinghong, diretso sana siyang umalis ng walang pagkaantala. Gayunpaman, hindi sila nagkita sa loob ng maraming taon, at bigla silang umalis. Hindi nila alam kung kailan sila magkikita sa susunod, kaya naman understandable naman na nagtagal sila para mag-usap kaya hindi na lang. Ngunit tumayo si Jingzi. Kamahalan, kailangan bang mapwesto ang aking ikalimang kapatid na babae sa Liangzhou sa buong taon? Kung hindi dahil sa pagsubok sa militar, hindi na tayo makakabalik sa Jingzhou upang bisitahin ang mga kamag-anak. Mapait na ngumiti si Emperor An, masyadong may kakayahan si General Jinghong, kaya ang bigat sa kanyang mga balikat ang responsibilidad ay mas mabigat kaysa sa iba. At kung nasa Liangzhou lang si General Jinghong, ang pagiging epektibo ng labanan ng Jinghong Cavalry ay masusukat, at ang mga barbaro mula sa Western Border Kingdom ay hindi mangangahas na sumalakay ng basta-basta. Pagkatapos ay sinabi niya, at lumalamig na ngayon. Ngayon, maaaring mag-snow sa lalong madaling panahon sa Zhejiang Kingdom. Para sa mga taong lagalag sa loob ng maraming taon, oras na para kapos sa pagkain at damit, kaya mas malamang na salakayin nila ang Liangzhou. Sa oras na ito, kailangan ng Jinghong Cavalry si General Jinghong, mas kailangan ng mga taga-Liangzhou si General Jinghong. Kamahalan, kung ang Liangzhou ay may sapat na sandata upang hadlangan ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang, hindi ba kailangang pamwesto ang aking ikalimang kapatid sa buong taon? Tumango si Emperor An, oo. Ngunit nahulaan na niya kung ano ang sandata na ito, at ang dating kasinungalingan ni Jingzi na ito ay, kaloob ng isang gumagala na paring Daoist, ay maliwanag. Lalo na ang mga mata ng mga general na pinamumunuan ni Yu Sheng ay maliwanag. Okay, kung walang nangyaring masama, nandito tayo ngayong umaga. Mula nang bumalik mula sa lugar ng pangangaso kahapon, pinag-iisipan ni Andy na magtatag ng isang pahayagan at italaga si Jingzi bilang pangulo nito. Ngayong nangyari na, tuluyan na nitong naalis ang mga alalahanin niya. Sa sandaling ang tensyon ay nakaka-relax, siya ay nagiging medyo pagod. Tumayo ka. Siya nga pala, President Jing, tandaan na magmadali. Ang pahayagan na ito. Mas mainam na gawin ito sa loob ng 10 araw. Nag-isip sandali si Jingzi, pagkatapos ay tumingin kay Song Beiyan at nagtanong, Master Song, sa aming Imperial College gumamit ka ba ng movable type printing? Sa aking alaala, dahil sa kasaganaan ng estilo ng pagsulat sa panahong ito, lumitaw na ang movable type printing. Kung hindi, kailangan niyang mag-ukit ng iba't ibang mga selyo mula sa simula. Hindi banggitin ang pagiging komplikado, ang pag-unlad ay tiyak na mapapabagal. Well, ang mga dokumentong ginamit sa Imperial Academy at ang mga lecture notes ng mga bachelor ay nakaprint na may movable type. Sagot ni Song Beiyan. Okay, paano kung ipahiram ng University Scholar Song ang movable type printing equipment sa? Kalimutan mo na lang, ibigay mo lang ito sa opisina ng pahayagan namin. Kailangan naming mag-print ng malaking bilang ng mga pahayagan sa hinaharap. Hindi namin ito magagawa ng walang movable type na kagamitan sa pag-imprenta. Payag ba ang University Scholar Song? Okay. Sinabi lang ni Emperor An na dapat makipagtulungan sa kanya ang lahat, at sinabi niya ito sa harap ni Emperor An, bakit hindi pumayag si Song Beiyan? Napaka-generous ni Grandmaster Song. Bakit hindi mo ako bigyan ng 2 pang set ng kagamitan? Baka hindi sapat ang isang set. Kabanata 287 gusto mo bang lumipad? Unang update. Sa wakas ay nagngangalit si Song Beiyan at pumayag. Ayaw niya nung una. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 3 set ng movable type printing equipment sa Teizo. Okay lang nabigyan siya ng isang set, pero ano ang gagamitin niya kung bibigyan siya ng lahat ng iyon? Ngunit nang iulat niya ito kay Andy ng mataktika, direktang pinaalis siya ni Andy sa pagsasabing, maaari kang maghanap ng isang tao na gagawa ng isa pang set o pumunta sa opisina ng pahayagan upang gamitin ito. Hindi niya maiwasang maiyak sa kalupitan ng mundo. Lalo na ang huling pangungusap ni Jingzi, hindi mo kailangang lumabas, Scholar Song. Pahiram muna ako sa iyo saglit kapag hindi abala ang opisina ng pahayagan. Halos magalit siya kaya samuka siya ng dugo. Wala pa akong binibigay sa iyo kaya sabihin mo na ngayon. May isip na kapag ang movable type printing equipment ay talagang naihatid sa opisina ng pahayagan, napakahirap para sa kanya na gamitin ito muli. Ngunit wala siyang magagawa kasama si Emperor An sa kanyang tabi. Noong una ay gusto niyang ipaalala kay Jingzi na sa mga walang ginagawang bachelor na iyon, may ilang matitigas na lalaki na may matitibay na background. Halika, hindi ko sasabihin sa kanya ngayon, hintayin mo na lang na mabangga siya sa isang pader. Nang maglaon, ipinadala ni Emperor An si Sui Shouyuan upang dalhin ang Emperor's Sword kay Jingzi. Espada daw iyon pero ang totoo ay punyal lang. Gayunpaman, ang pagkakagawa ay lubhang katangi-tangi. Ito ay kulay ginto at may nakaukit na selyo ng Anguo.
Ito ay isang tamang bagay na maharlika. Kinuha ito ni Jingzi, hinayla ito na parang walang nangyari, at iminuwestro ng 2 beses si Bai Qingyuan, na wala pang 2 metro ang layo sa kanya. Si Bai Qingyuan ay nagalit at natakot, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Matagal ko na itong alam, matagal ko nang alam. Dapat pinigilan ko siya kahit ngayon lang sinubukan ko ang lahat. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, at nang kalis lang ni Emperor An sa Jinluan Palace, tumalikod siya at tumakbo palayo sa isang iglap. Kahit hindi bata si Mr. Bai, medyo flexible pa rin ang mga kamay at paa niya, haha. Sabi ni Jingzi na may emosyon. Isang grupo ng mga ministro ang nakikinig na mukhang nahihiya. Halatang natakot siya sa iyong swordplay. Ang prinsipe at si Prinsipe Siang ay parehong lumapit, at sa harap ng napakaraming ministro, sinabi lang nila ang congratulations sa kanya, at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang iba, isa lang sa kanila si Dao Shi. Sa katunayan, mas nababahala sila sa pahayagan. Ang mga lingkod sibil ay nag-aalala tungkol sa seksyong pampanitikan at gustong malaman kung anong mga tula ang isusulat ni Jingzi, habang ang mga general ay nag-aalala tungkol sa seksyon ng militar. Sino ang binalak na ayusin sa unang yugto? Kung walang kandidato, maaari nilang i-nominate ang kanilang sarili. Bukod sa mga ito, mayroon ding ilang taong nagmamalasakit sa sektor ng kabuhayan ng mga tao at sektor ng libangan. Halimbawa, tinatalakay pa rin ni Yu Sheng si Jingzi kung paano isulat ang bahaging ito sa isang sikat na maliit na artikulo sa H. Pagkatapos, sa wakas sa pakikitungo sa mga taong ito, naabutan ni Jingzi sina Zhou Xining at Liu Jinghong. Nag-uusap ang dalawa sa mahinang boses. Lumapit si Jingzi para marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit lumingon ang dalawang babae at pinandilatan siya. Natahimik silang lahat. Marahil naapektuhan ng nalalapit na paghihiwalay, hindi mataas ang mood ni Liu Jinghong. Wala siya sa mood para makipag-away kay Jingzi, at mukha siyang miserable. Nang makita ito ni Jingzi, sumama ang pakiramdam niya. Mukhang kailangan natin siyang suyuan ngayong gabi, at hindi natin siya dapat hayaang bumalik sa Liangzhou na may ganitong uri ng mood. Pagkaalis niya sa palasyo, lumapit sa kanya si Chen Jianan. Nandito rin si Jianan, sabay na tayong bumalik sa bahay. Sabi ni Zutong. O sige, pinsan. Ito ay inaasahan ni Chen Jianan. Pagkatapos ng lahat, isa na siyang bachelor sa ika-6 na baitang Baohei, at maaaring ituring na numero 1 figure sa lungsod ng Jingzhou kahit na medyo mababa ang kanyang opisyal na ranggo, ngunit hindi siya natatakot. Sa kanyang edad, talento at kaalaman, at higit sa lahat, ang kanyang taktika, kapag nakapasok na siya sa opisyal, siya ay magiging parang dragon na putik na pumapasok sa dagat at pumailan lang sa langit. Katulad ng pagdating nila, si Chen Jianan ay nasa karwahe pa rin ni Zhu. Tumangala siya at tumingin sa 3 pang taong kasama niyang naglalakbay, at nalaman na hindi mahalaga kung si Jingzi, Liu Jinghong, o Zhou Xining, bahagyang nakakunot ang kanilang mga kilay, na parang may iniisip. Agad na nalaman ni Chen Jianan ang dahilan. Sinaktan niya si Grand Tutor Bai Qingyuan sa labas ng palasyo, at pagkatapos ay nang ahas na hayagang humingi kay Emperor An ng opisyal na posisyon sa korte kahit si Chen Jianan ay hindi maniniwala kung hindi niya ito gagawin. Haha, in this case, in line with the principle of helping each other, I have to comfort him later. Ilang sandali pa ang karwahe bago nakarating sa pintuan ng Prime Minister's Mansion. Pagkababa ng karwahe, dinala ni Zhou Xining si Liu Jinghong pabalik sa kanyang maliit na patio upang bangulong, iniwan si Jingzi sa isang tabi. Medyo walang magawa si Jingzi. Kailan pa naging maganda ang relasyon nilang dalawa? Pagkasabi ng lahat ng ito, ano pa ang masasabi? Kahit sabihin mo, bakit hindi mo ako isama? Sa ganitong paraan, namimiss ko ang panahong magkaaway silang dalawa at nagsimulang mag-away noong nagkita sila. Master Jing. Sa oras na ito, humakbang si Chen Jianan na may ngiti sa kanyang mukha at mataas na espiritu. Sumulyap si Jingzi sa kanya, hindi nag-abalang pansinin, at naglakad palayo. Sandali. Mabilis na tumayo si Chen Jianan sa kanyang harapan, na tila nagtuturo sa iba, at same time na nagsabi, Master Jing, hindi kita pinag-uusapan. Bagamat magaling ka sa tula, hindi ka maaaring maging mayabang. Gaya kapag nasa palasyo ka. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagsalungat kay Mr. Bai sa labas? Kung nakikipagtawaran ka sa kanyang kamahalan sa iyong hukuman, kung paparusahan ka ng kanyang kamahalan, kung sino ang magpaparusa sa iyo? Ako. Sumulyap si Jingzi sa kanya, iniisip, tanga ka ba talaga? Hindi mo kailangang mahiya, alam ko na. Sinabi ni Chen Jianan na may seryosong mukha, hindi lang kita sinanay, natatakot ako na diretso kung inayos na magkaroon ka ng Bachelor of Bohei na tulad ko. Kaya, kapag hiniling ko sa iyo na umalis, maaari ka ring umalis kaagad kasama ako upang maiwasan ang batikos ng ganito. Mula sa pananaw ni Chen Jianan, kitang-kita na si Jingzi ay nabigo na makakuha ng opisyal na posisyon at muling pinagalitan ni Emperor An at ng iba pang mga ministro. Nalungkot siya at nadismaya kaya naman mukha siyang walang gana ngayon. Salamat. Ibinigay siya ni Jingzi at naglakad patungo sa bahay nang hindi na nagsalita pa. Hoy, kasamahan na tayong lahat simula ngayon, bakit ang galang mo?
Sa pagtingin sa malungkot na likod ni Jingzi, masayang ngumiti si Chen Jianan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakatakas ako nang hindi nasaktan ng kaharap si Jingzi. Well, ang sitwasyong ito ay magiging mas at mas madalas sa hinaharap. Pagkapasok sa kwarto, lalo pang nena si Jingzi. Nagtago sina Zhou Xining at Liu Jinghong sa maliit na gusali at naging isa. Sa sala, kaharap niya si Chen Jianan, isang malaking tulala na palaging nakangiti sa kanya, o si Mrs. Zhu, na sunod Sun Yiren at gustong suntukin siya. Ang huling tao na nakalulugod sa mata ay ang maliit na chubby na si Zhu Tangwen, na tumatakbo papasok at palabas ng silid. Nang makita niya siya, maingat niyang tinawag siyang kuya. Nang makitang muli si Little Fatty na tumatakbo palabas, si Jingzi, na naiinip, ay sumunod din sa kanya sa bakuran. Little Fatty, hindi pa pumupunta dito ang kapatid mo. Hindi. Umiling si Little Fatty. Si Sister ay nakikipag-chat kay Sister General. Inilibot ni Jingzi ang kanyang mga mata at agad nang umiti. Alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan nila? Sumulyap sa kanya si Little Fatty, sabi ni ate hindi ka daw basta-basta makakausap. Lalong wala siyang masabi. Mas lalong walang masabi si Jingzi. Lalong naging interesado si Z. Kaya lang niyang ibuka ang kanyang bibig at magsalita, ngunit hindi siya handang makinig. Little Fatty, alam mo bang ang mga tao ay maaaring lumipad? Tumango si Little Fatty. Gusto mo bang lumipad? Lalong masiglang tumango si Little Fatty. Kabanata 288 Pagsubaybay, ikalawang update. Pwede mo ba akong ihatid sa paglipad? Napakurap-kurap si Little Fatty, umaasang at nakikiusyoso. Oo naman. Pagkatapos sabihin iyon, dinampot ni Jingzi ang isang piraso ng kahoy na kasing kapal ng braso sa lupa at sinipa ito. Tingnan mo, lumipad ba ito? Ngumisi si Little Fatty, medyo hindi matanggap ang ganitong klase ng lumilipad. Ito ay isang sipa. Ibang-iba ito sa naisip niyang paglipad. Sinabi ni Jingzi na may masamang ngiti, ikaw, mas mabuting sabihin mo sa akin ang lahat ng sinabi ng iyong kapatid, kung hindi, hahayaan kitang maranasan ang pakiramdam na lumilipad. Habang sinasabi niya iyon, iginalaw niya ang kanyang mga paa at natakot. Muling ngumisi si Little Fatty at malapit nang umiyak. Itikom mo ang iyong bibig. Matigas na sabi ni Jingzi, at talagang itinikom ni Xiao Pangdon ang kanyang bibig. Matagal siyang nag-alinlangan bago bamulong, sasabihin ko sa iyo. Hindi mo masasabi sa kapatid mo na sinabi ko na sa iyo. Well, sigurado yon, hindi ako ganong klaseng tao. Sabi ni Jingzi, tinatapik ang kanyang dibdib. Kaya, isinantabi ni Little Fatty ang kanyang mga alalahanin at nagsimulang magsalita. Medyo natigilan si Jingzi matapos itong marinig. Ang pinakapag-usapan ng magkapatid sa oras na ito ay hindi ang kanilang damdamin ng paghihiwalay, ngunit kung paano siya bantayan. Iminungkahi din ni Liu Jinghong na magpadala sila ng mapagkakatiwalaang tao para sundan siya, dahil halatang hindi mapagkakatiwalaan si Han. Ang pinaka-nakakatakot, hiniling din ni Liu Jinghong kay Zhou Xining na bantayan ang kinaroroonan ng may-ari ng hardin. Kahit ngayon, hindi pa rin siya naniniwala sa perpektong pamumuhay sa mga salita ni Jingzi. Ngunit pagkaraang marinig ito, madalas na tumango si Zhou Xining bilang pagsang-ayon, at nangako pa kay Liu Jinghong na, tiyak na titingnan niyang mabuti si Jingzi, at hinding-hindi niya hahayaang titigan siya ng ibang babae. Kung walang pahintulot niya, hindi niya hahayaang lapitan siya ng ibang babae ng madali. Pagkatapos makinig ni Jingzi, natahimik siya sandali. Dalawang magkapatid na babae, masyado mo ba akong iniibig? Kung tutuusin, medyo matanda na siya, at hindi naman kalabisan kung sabihing umabot na siya sa edad para pag-usapan ang kasal. Nag-iingat ka lang sa mga babae sa labas na parang mga magnanakaw, kaya hindi ka natatakot na bantayan ang iyong nakababatang kapatid na maging isang bachelor. Sa madaling salita, pinaplano ba nilang bantayan ang kanilang sarili at magnakaw ng pera, upang ang kayamanan ay hindi mapunta sa bukid ng ibang tao? Sa pag-iisip nito, nakaramdam muli ng kasabikan si Jingzi, at bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon at alam kung ano ang gagawin sa gabi. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Jingzi na hey. Ikinatakot nito ang maliit na chubby na lalaki sa tabi niya. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, Kuya, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng sinabi ng kapatid ko. Hindi mo ako papayagang lumipad. Napaatras siya ng isang hakbang na may nakakaawang tingin. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ko nasasabihin sa iyo ang tungkol sa iyong kapatid, ngunit siya ay napaka-stable pa rin pagdating sa pagiging isang taong may integridad. Halika dito. Nag-aalinlangan si Little Fatty at umakyat. Hahayaan kitang lumipad. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Pangdon, nasaan ang integridad sa pagitan ng mga tao. Tingnan mo kung gaano ka natatakot, gaano ka mahiyain. Ibig sabihin, nakasakay ka na ba sa isang malaking kabayo? Dalawang gesture ang ginawa niya sa ulo. Naunawaan kaagad ni Little Fatty, tumango muna, at saka umiling. Minsan pinayagan ako ng tatay ko na sumakay noong bata pa ako, pero noon. Hindi na. Sabi niya na baka sa mukha niya ang pananabik. Tiningnan ni Jingzi ang kanyang figure at naisip, napakataba mo. Paano ka hinahayaan ng iyong ama na sumakay sa kanya ng ganoon katanda ang katawan? Natatakot akong malaglag ito. Gusto mo pa bang sumakay ulit? Oo.
Ilang taon na ang nakalilipas, muling lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Zhu Tong na may dalang Zhu Tangwen, kaya pagkatapos marinig ang sinabi ni Jingzi, tuwang-tuwa pa rin siya. Kuya, papasakayin mo ba ako? Pansamantalang tanong ni Xiao Pangdon. Kahit sumuko ako, maglakas loob ka ba? Tumingin si Xiao Pangdon kay Jingzi, pagkatapos ay umiling. Tara, hahanap ako ng kabayo para sayo. Ilang sandali pa, isang napakaharmonya at magandang tanawin ang lumitaw sa harapan ng mansyon ng Prime Minister. Ang payat na iskolar na si Chen Jianan ay may dalang bola sa kanyang ulo na tinatayang may timbang na higit sa 60 o 70 libra. Dahan-daang sumulong ang maliit na matabang lalaki. Oh, bilisan mo. Pwede bang tumigil ka na sa panginginig? Malapit na akong mahulog. Huwag kang tumigil, tumakbo ka. Nakikinig sa inosenteng mga tagubilin ni Zhu Tangwen, hinawakan ni Chen Jianan ang kanyang baywang gamit ang isang kamay at pinunasan ang pawis gamit ang isa. Mukhang masaya, tahimik na umalis si Jingzi, itinatago ang kanyang merito at katanyagan. Ito ay isang casual na pagkain sa tanghali. Pagkatapos kumain ng kaunti, dinala ni Liu Jinghong si Zhou Xining sa maliit na patio. Nais din ni Jingzi na sumunod at magkaroon ng magiliw na palm sa pagitan ng magkapatid, ngunit walang awa na pinalayas. Hindi siya masayang makipaglaro kay Zhu Tangwen tulad ni Chen Jianan. Dahil naiinip sa loob, lumabas si Jingzi kasama si Han Han. Young Village Master, saan tayo pupunta? Sa panlabas ay pag-aari niya ang kanyang kapatid na babae, ngunit lihim na pagmamay-ari siya ng kanyang kapatid na si Qing, kaya hindi man lang inisip ito ni Jingzi, syempre gusto kong pumunta. Bago pa siya makapagsalita ay bigla niyang nasal-ayan ang isang pamilyar na figure sa sulok ng kalsada sa likuran niya. Wala pang 5 metro ang layo sa kanila. Nang makita silang huminto, agad na napaatras ang figure. Parang, mabangong damo. Ang katulong sa tabi ng pangalawang kapatid na babae. Nagulat si Jingzi at agad na naintindihan. Matapos siyang palayasin ng magkapatid ay parang nahulaan na nila na lalabas siya kaya nagpadala sila ng isang tao para sumunod sa kanya. Anong delikado? Bulalas ni Jingzi sa kanyang puso. Siyempre gusto kong pumunta sa tindahan ng panday. Tindahan ng panday. Medyo naghinala si Han Han, iniisip na hindi dapat ganito ang estilo ng batang pinuno ng nayon. Anong problema? Hindi, akala ko sa una ay pupunta ako sa Waxian Garden. Malakas ang boses ni Han Han. Sa tingin ko ay narinig ito ni Xiang Zai sa likod ng sulok. Nagulat at nagalit si Jingzi, kaya direktang tinawag niya si Han Han na stupid kick, tingnan mo, ano ang iniisip mo? Araw-araw kong sinasabi sa iyo na hindi ka dapat madalas pumunta sa mga lugar tulad ng Waxian Yuan. Okay lang sa akin na dumalo paminsan-minsan sa isang pulong ng tula, ngunit paano ko mamimiss ang mga babaeng katulad mo araw-araw? Tinakpan ni Han Han ang kanyang puwitan, medyo nalilito. Halatang gusto mong pumunta sa Waxian Garden araw-araw, okay. Hindi mo lang ito iniisip, ngunit talagang pupunta ka at manatili doon ng kalahating araw. Nang makitang babuka na muli ni Han Han ang kanyang bibig, sa takot na may gagawin siyang masama, mabilis siyang sinipa ni Jingzi, kung hindi mo ako iniisip na babae, bakit hindi pumunta sa tindahan ng panday at tingnan kung kumusta ang iyong martilyo? Oh, okay. Makinig ka. Nang makarating sila sa martilyo, hindi na nagsalita si Han Han at sinundan si Jingzi patungo sa tindahan ng panday. Sumunod sandali si Xiangzi at nalaman na nagpunta talaga sila sa tindahan ng panday at nagkaroon ng seryosong talakayan sa panday, kaya tahimik siyang nadulas. Mansyon ng punong ministro, patio ni Zhou Xining. Nagpunta sa tindahan ng panday. Oo, miss. Uminom si Xiangzi ng isang malaking mangkok ng herbal tea at sa sinabi ng young master, parang binigyan niya ng martilyo ang tandang iyon. Pumunta sila para tingnan kung paano ginawa ang trabaho. Si Liu Jinghong sa gilid ay nag-aalinlangan, at sinabi ni Zhou Xining, posible bang nag-aalala ng sobra si fifth sister? Tumanggaw din si Xiangzi, oo, miss, sa tingin ko master. Napaka-disente ng taong ito. Hindi siya dapat gumawa ng anumang bagay na walang kabuluhan. Disente. Ngumisi si Liu Jinghong, iniisip na kung siya ay disente, may masasamang tao ba doon? Sinong kurot sa kanya kagabi? Kung hindi lang siya nakababatang kapatid, sana. Well, bakit bigla niyang naramdaman na mas maganda kung hindi niya ito nakababatang kapatid? Chapter 289 na Farewell Night Talk, ikatlong update. Inip na gumagala si Jingzi sa tindahan ng panday, at binigyan ang panday ng mga tagubilin kung paano gumawa ng martilyo, na parang lumilipad na palakol, at pagkatapos ay bumalik sa mansyon ng punong ministro. Nagpaplano pa rin siya sa kanyang isip na kapag umalis si Liu Jinghong, pupunta siya sa Waxian Garden sa kalaliman ng gabi para tingnan kung may susunod pa sa kanya. Pagsapit ng gabi, nagsisimula ang kapistahan. Dahil sa aralin kahapon, si Zhu Tong ay hindi kumuha ng anumang matapang na alak, ngunit kumuha ng isang maliit na garapon ng maputik na alak at inihanda ang kanyang mga iniisip. Maayos ang kutis ni Jingzi. Si Chen Jianan ay nagkaroon ng hangover kahapon. Maaga siyang nagising ngayon at nagkaroon na naman ng abalang araw. Kung malasing na naman siya, baka hindi na siya maka-opisina bukas. Ang aking pamangkin at si Jianan ay parehong may mga opisyal na posisyon. Logically speaking, dapat silang uminom ng mas maraming para ipagdiwang.
Ngunit bukas ang iyong unang araw sa trabaho, kaya dapat kang uminom ng mas kaunti upang maiwasan ang mga nawawalang bagay. Salamat, pinsan. Buong hapon na, lumilipad, ang 70 pound na maliit na chubby na lalaki. Naramdaman ni Chen Jianan na nanghina na ang kanyang katawan kaya hindi na talaga siya makainom. Ngunit siya ay nasa mabuting kalooban. Noong nakaharap niya si Jingzi noon, palagi siyang sinasampal sa mukha at pinipigilan, palaging nakakaramdam ng kababaan, ngunit ngayon ay iba na. Ang dalawa ay naging mga kasamahan, at siya ay lubos na nagtitiwala na sa hinaharap, sa kanyang taktika, siya ay magagawang maging boss ni Jingzi. Kaya pati title ay napalitan. Kuya Jing, simula ngayon ay magiging magkaklase na tayo, treatuhin natin ang isa't isa bilang magkapatid at mas maging malapit. Kung may gagawin ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, at gagawin ko ito para sa iyo kung kaya ko. Tinapik-tapik ni Chen Jianan ang kanyang dibdib, na parang nailagay na niya ang iyong sarili sa papel ng amo ni Jingzi. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at ngumiti, kung gayon, kailangan kong umasa ng husto sa aking asong kapatid mula ngayon. Sana ay maalagaan ako ng aking asong kapatid. Haha, madaling kausap. Dahil magkapatid tayo, siguradong aalagaan ka ng panganay na kapatid. Okay, bitch. Lalaki. Kuya. Matapos pakinggan ang kanilang pag-uusap, tumingin si Zutong sa kanilang dalawa ng kakaiba. Gusto niyang ipaalala kay Chen Jianan na ang taong nakaupo sa tabi mo ay ang iyong agarang boss. Ngunit sa huli, huminto ako sa pagsasalita at inaliw ang aking sarili. Pinagpala ang mga hanggal. Dahil hindi ako umiinom, napakabilis kong kinain ang pagkain na ito. Pagkatapos kumain, tinanggihan ni Liu Jinghong at Jingzi ang imbitasyon ni Zutong na mag-overnight at sabay na lumabas. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay kalat-kalat, at ang gabi ay maalinsangan. Magkatabing naglakad sina Jingzi at Liu Jinghong sa isang desyerto na eskinita. Tahimik ang eskinita, at mas tahimik pa silang dalawa. Ikalimang kapatid na babae. Huwag kang magsalita. Pinutol siya ni Liu Jinghong, samahan mo ang kapatid ko sa tahimik na paglalakad ngayong gabi. Kapag bumalik ka sa Liangzhou at lumakad mag-isa, mararamdaman mong nasa iyong tabi. Sa sandaling ito, bigla niyang gustong sabihin na huwag kang aalis, ngunit dahil alam niyang imposible ito, maaari lamang siyang sumuko sa pagkabigo. Makalipas ang ilang saglit na paglalakad ay umuwi na ang dalawa. Nagbigay ng ilang tagubilin sina Huma at Liu Jinghong, inayos ang higaan para sa kanila, at nagpahinga muna. Akala ko ay maraming sasabihin sa kanya si Liu Jinghong, ngunit hindi niya alam na binigyan lang siya nito ng ilang simpleng salita ng payo, na sinasabi sa kanya na makinig pa at tanungin si Zhou Xining ng higit patungkol sa lahat sa hinaharap, at pagkatapos ay bumalik sa bahay. Pagkapasok ni Liu Jinghong sa silid ay nagdilim ang silid, at tila nahiga na talaga siya. Mukhang hindi pa na-adjust ang mood niya simula noong huling court. Si Jingzi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi dapat hayaan siyang bumalik sa Liangzhou kasama ang kanyang kalooban. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin si Liu Jinghong ay ang hulihin siya. Tapos na. Kaya pumunta siya sa pintuan ni Liu Jinghong at kumatok. Ikalimang kapatid, buksan mo ang pinto. Walang sumagot sa kwarto. Kung hindi ka magsasalita, pumayag ka. Tapos papasok na ako. Pagkasabi noon, itinulak ni Jingzi ang pinto at pumasok. Biglang umupo si Liu Jinghong mula sa kama at galit na sinabi sa madilim na sulok, napakahiya mo ngayon. Sino ang nagpapasok sa iyo? Hoy, lagi akong walang hiya. Hindi naman alam ni Fifth Sister. Tsaka, oy, naka-unlock ang pinto mo, hindi mo ba ako hinihintay? Namula ang mukha ni Liu Jinghong. Buti na lang at hindi maganda ang ilaw kaya hindi na siya nahiya at nagpout na parang hindi makapaniwala. Nakalimutan ko lang isara. Kung ganoon ay wala akong pakialam, pumasok pa rin ako. Pagkatapos ay umupo siya sa kama at sumandal kay Liu Jinghong at nagtanong, ikalimang kapatid, binigay ko ang titulo sa pangalawang kapatid na babae sa korte ngayon. Galit ka ba? Hindi. Pinahihit ni Liu Jinghong ang kanyang leeg. Halatang galit ka, masasabi ko. Si Liu Jinghong ay hindi magaling sa pagsisinungaling. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay sinabi niya, kaya ano ang masama sa pagiging magalit? Noon mula sa Pangzhou, naalala mo lang napuntahan ka. Ate, ganoon din sa Mang Mountain. Hindi ka man lang papayag na pumunta ka sa Liangzhou para tingnan kung saan ako nakatira, at ngayon ay binigyan mo na siya ng titulo. Sa iyong puso, kapatid mo ang pangalawang kapatid, ngunit ang ikalimang kapatid na babae ay hindi. Si Liu Jinghong ay nagpipigil sa kanyang mga hinaing mula nang siya ay pumunta sa korte. Sa bisperas ng kanyang pag-alis, sa wakas ay nakipag-usap siya at nagsalita. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, pinagsisihan niya ito. Hindi niya dapat sinabi ito, dahil hindi siya masyadong kuripot noon, ngunit kapag kaharap si Jingzi, naging mislan siya, na naging dahilan upang hindi siya mapalagay. Biglang nakaramdam ng kaunting gustong tumawa si Jingzi matapos itong marinig. Ikalimang kapatid, naalala ko na noong nasa court tayo, patuloy kang umiiling sa akin at itinuturo ang pangalawang kapatid na babae. Umiling din sa'yo ang pangalawang kapatid mo at tinuro ako. Akala mo ba hindi ko nakita? Nakangiting sinabi ni Jingzi, hiniling sa akin ng pangalawang kapatid na babae na piliin ka ngunit pinili ko siya sa huli.
Hindi ba ito lalong nagpapatunay na nakikinig ako sa iyo? Bakit hindi ka nakinig nung yayain kitang pumunta sa Liangzhou? Akin. Ngayon nagpapanggap kang nakikinig sa akin, sinong maniniwala? Tiyak na pupunta ang Liangzhou. Inakbayan ni Jingzi ang mga balikat ni Liu Jinghong at mahinang sinabi, at ang pangalawang kapatid na babae ay hindi makakatagal sa Liangzhou. Mamaya, sasabihin ko kay Fifth Sister ang black powder recipe na ginawa ko noong araw na iyon. Pagkatapos bumalik ni Fifth Sister, magpapadala siya ng mga tao para gumawa ng higit pa. Kapag ang mga barbaro mula sa Western Xinjiang ay dumating upang sumalakay muli at tiyak na sasabog na naman si Fifth sa mga taga-kanluran, tiyak na sasabog sila sa mga barbar mula sa kanluran. Xinjiang. Hindi na ako maglalakas loob na tumuntong sa Liangzhou kung iiwan ko ang ilan sa Liangzhou, hindi na kailangang manatili doon sa lahat ng oras sa Jingzhou para manirahan sa akin kahit kailan niya gusto. Sino ang may gusto? Sa iyo ako nakatira. Inabot ni Liu Jinghong at marahang pinitik ang kanyang noo, at pagkatapos ay nagtanong, ito ba ang naisip mo sa korte ngayon? Nang makitang tumatango si Jingzi, napabuntong hininga si Liu Jinghong. Sinabi niya, masyado ka pa ring walang ingat. Sinabi ko lang sa lahat ng mga ministro sa harap ng kanyang kamahalan kahapon na naubos ko na ang Daylight Thunder. Kung babalik ako sa Liangzhou, gagawin ko ito at gagamitin, at ikakalat ko ito sa mga tainga ng ibang tao. Dito, pagdating ng oras para akusahan ka ng panlilinlang sa emperador, wala ka nang masasabi. Marahil ay naramdaman niyang hindi nasisiyahan si Jingzi, kaya nagpatuloy siya, kung talagang may gustong manggulo para sa iyo, kahit ang kanyang kamahalan ay hindi ka mapoprotektahan. Matapos marinig ito, sa wakas ay tumango si Jingzi. Siya ay gumawa ng maraming mga kaaway sa simula, at kapag siya ay pumasok sa hukuman, dapat siyang maging mas maingat sa kanyang mga salita at gawa. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mapahamak. Gatlang M. Kabanata 200 ang anak ng ikalimang kapatid na babae, ika-4 na update. Hindi nagalit si Fifth Sister. Nang makitang tila nawalan siya ng gana matapos makipag-usap sa kanya ng labis, masayang nagtanong si Jingzi. Sinong may sabing hindi na ako galit ba? Hindi ako galit. Ngumisi si Liu Jinghong. Oo, bakit magagalit ang aking magiliw at mapagbigay na ikalimang kapatid na babae? Ngumiti si Jingzi, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, pero hindi mo naman mapipigilan ang paggamit nito sa hinaharap, di ba? Maaari mo itong gamitin, ngunit hindi ngayon. Halimbawa, sa loob ng ilang araw. Kapag halos nakalimutan na ng lahat ang bagay na ito, masasabi mong muli mong nakilala ang gumagala-gala na pari ng tao at may hiniling sa kanya na gawin ang isang bagay. Sa puntong ito, sumulyap si Liu Jinghong kay Jingzi, maaari kang pumunta doon ng personal. Liangzhou, ipadala ito kay Fifth Sister, payag ka pa ba? Pagkatapos ay idinagdag niya, kung ayaw mo, kalimutan mo ito, maaari ko silang talunin sa hukbo ng mga kabalyerya. Oo, syempre payag ako. Nagmamadaling sabi ni Jingzi. Nakangiti, gusto ko lang pumunta sa Liangzhou upang makita kung saan nakatira ang ikalimang kapatid na babae, at pagkatapos ay ibalik ang ikalimang kapatid na babae. Matapos marinig ito, sa wakas ay ngumiti si Liu Jinghong. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa siya, mahina niyang sinabi, kung gayon, huwag mong hayaang maghintay ng masyadong matagal si Fifth Sister. Pagkatapos kong bumalik sa oras na ito, natatakot ako na hindi ako makakalabas sa maikling panahon. Baka maging mas mabuti ang sitwasyon hanggang sa tagsibol sa susunod na taon. Nang marinig ito, nakaramdam ng hindi komportable si Jingzi. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang pressure na haharapin ni Liu Jinghong sa Liangzhou. Hindi pa Setyembre, at may kalahating taon pa bago ang tagsibol sa susunod na taon. Sa loob ng mahabang panahon, maaaring kailanganin niyang pilitin ang kanyang nerbiyos upang harapin ang pagsalakay ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang, at ang ganitong uri ng araw ay nangyayari sa loob ng maraming taon. Kaya't nagngangalit si Jingzi at sinabing, huwag kang mag-alala, Fifth Sister, pupunta ako sa Liangzhou para hanapin ka sa 1 buwan sa pinakamaaga at hindi hihigit sa 2 buwan. Talaga, biglang lumiwanag ang mga mata ni Liu Jinghong. Tumayo ka. Syempre totoo. Kahit hindi ako ma-miss ni Fifth Sister, miss ko na si Fifth Sister. Kapag pumunta ako sa Liangzhou, iyon ang araw na aalis si Fifth Sister sa Liangzhou. Walang sinabi si Liu Jinghong, ipinatong lang ang ulo kay Jingzi sa kanyang mga balikat, nakapatong sa kanyang mga bisig. Ang katahimikan ay nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, binuhat siya ni Jingzi mula sa kanyang mga braso. Tumingin sa kanya si Liu Jinghong na may pagkalito, nagtataka kung bakit gusto niyang basagin ang napakagandang kapaligiran. Ikalimang kapatid, gusto kong makipag-usap sa iyo mula sa puso. Heart-to-heart talk. Well, isang heart-to-heart talk. Hindi lang heart-to-heart talk, gusto ko ring buksan ang inyong. Sabi nga nila, basta matapang ka, kahit ang mga guro ay maaring kumuha ng maternity leave, ate. Anyway, sa kanyang plano, sa bisperas ng paghihiwalay, kailangan niyang gumawa ng isang bagay para masayang bumalik si Liu Jinghong sa Liangzhou. Kung ano ang iniisip ng mga tagalabas, wala siyang pakialam. Walang kadugo ang dalawa sa simula.
Bagaman sila ay namuhay ng magkasama mula pagkabata, ang mga kapatid na ito ay gumaganap na parang mga batang nobya sa buhay. Well, maaring naisip din ito ng kanyang namatay na ama, kung hindi, bakit 7 anak na babae ang inampun niya sa halip na mga lalaki. Bukod dito, sa ilang araw na pagmamasid at pagsubok na ito, natuklasan na niya na si Liu Jinghong ay may katulad na iniisip sa kanya, ngunit marahil ito ay dahil sa makamundong alalahanin, o dahil ang mga babae ay likas na mas payat ang balat kaysa sa mga lalaki. Siya mismo ang nagpahayag ng kanyang damdamin, malamang na mahihirapan si Jingzi sa paghihintay sa araw na iyon. Gayunpaman, bilang isang lalaki, nadama niya na oras na para sa kanya na gumawa ng inisyatiba. Sumunod, umupo si Jingzi na naka-cross-legged sa kama at inikat din ang katawan ni Liu Jinghong para harapin siya. Sa manipis na ulap, ang magandang mukha ni Liu Jinghong ay binudbura ng isang mapusyaw na dilaw na halo, ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakasimangot, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas din, at ang kanyang maliit na ilong ay nakataas sa isang magandang arko, na naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maipit ito. Salpok. Ngunit alam ni Jingzi na hindi ngayon ang oras para maging pabigla-bigla, kaya nakangiti niyang sinabi, "Ikalimang kapatid, alam mo ba kung bakit hiniling ko sa kanyang kamahalan na igawad ang titulo sa pangalawang kapatid na babae sa korte ngayon?" Nagpout si Liu Jinghong, na parang galit na sinabi niya, "Ikaw at ang iyong pangalawang kapatid na babae ang may pinakamagandang relasyon." Pagkasabi nito, kahit siya ay gustong tumawa. Kakaiba talaga ang mga tao minsan. Malinaw na nararamdaman nila na walang kinalaman sa kanya, at hinikayat siya ni Jingzi na gumawa ng mabuti, ngunit kapag nakarinig siya ng ilang bagay o may kaugnayan sa ilang partikular na tao, hindi niya maiwasang magselos. Ang ganitong uri ng pakiramdam, napakabanayad. Meron ako nito noong maliit pa ako, pero ibang-iba na sa ngayon. Tahimik na namula ang mukha ni Liu Jinghong habang iniisip niya ito. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Jingzi at palihim na ibinaba ang ulo. Hindi pinansin ni Jingzi, ngunit sinunod ang plano at inilunsad ang unang wave ng offensiba laban kay Liu Jinghong. Fifth ate, alam mo kahit bata pa ako ngayon, iisa lang ang kapatid na babae. May pinakamagandang relasyon sa akin. Matapos marinig ito, itinaas ni Liu Jinghong ang kanyang ulo, na may ibang uri ng kinang sa kanyang mga mata, na parabang may naisip na naman siya noong bata pa siya, pinangunahan niya si Jingzi na maglaro sa bakuran. Hamampot si Jingzi habang mainit ang plancha at sinabing, "Ikaw iyon, ang aking childhood sweetheart at ikalimang kapatid na babae, si Liu Jinghong." Bahagyang nanginig ang katawan ni Liu Jinghong, at ang kanyang mga kilay ay puno ng emosyon. Fifth sister, actually I asked His Majesty to give the title to the second sister because I want the second sister to pass the title to her children in the future, para hindi na siya mag-alala sa kanyang mga anak. Tumanggo si Liu Jinghong at walang sinabi. Ikalimang kapatid na babae, ang anak ng pangalawang kapatid na babae ay maaaring magmana ng kanyang titulo at walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit. Nasaan ang iyong anak? Biglang kumurap si Jingzi at tumingin kay Liu Jinghong. Sa buong buhay niya, hindi kailanman naisip ni Liu Jinghong ang ganitong uri ng problema, at walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol sa ganitong uri ng problema. Nang marinig niya ang tungkol sa bata, ang una niyang naisip ay si Jingzi. Kung hindi siya sumunod sa kanya, paano niya ito magagawa? May mga anak. Sa pag-iisip nito, namula ang pisngi ni Liu Jinghong at medyo natakot siyang tumingin kay Jingzi. Patuloy nang umiti si Jingzi at sinabing, "Sa totoo lang, naisip ko ang isyong ito sa korte. Hindi kailangang magmana ng titulo ang anak ng ikalimang kapatid na babae." Bagamat wala pa siyang konsepto ng mga bata, hindi gaanong nag-isip si Liu Jinghong matapos itong marinig. Komportable, bakit ang mga anak ng ibang tao ay maaaring magkaroon nito ngunit hindi sa akin? Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Aking sariling anak, ipaglalaban ko ang titulo para sa kanya." Muling umiling si Jingzi at nakangiting sinabi, "Hindi na kailangan." Bakit hindi? Sa pagkakataong ito, medyo nagalit si Liu Jinghong. Ngayon, ayaw na niyang ituloy ang isyu ng thick and thin. Paanong iba ang pagtrato sa mga bata? Sunod, iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay upang ituwid ang kanyang katawan, at pagkatapos ay sumulong, wala pang 3 suntok ang layo sa kanya. Nagkatinginan ng dalawang tao, sobrang lapit na kahit ang paghinga ng isa't isa ay rinig na rinig. Dahil ang anak ng ikalimang kapatid na babae ang magmamana ng aking titulo. Kaya ibinigay ko ang titulong iyon sa pangalawang kapatid. Ito ang pangalawang alon ng offensiba na inilunsad ni Jingzi, na mas direkta at direkta kaysa sa unang alon. Higit na mas mabilis at marahas. Matapos itong marinig ni Liu Jinghong, tila natigilan siya. Tulala siyang nakaupo doon, parang nawalan ng kaluluwa, at nanginginig ang katawan. Pagtatapos ng kabanata. For more updates click on the notification bell.